Kung nandun na tayo sa punto na sabi nga ng Pangulo wala na and kinlaro ng AFP na weekend na, talagang mahina na itong persa ng NPA, bakit pa kailangan na pumasok tayo dito sa exploratory talks? Gayong yung ginagawa ng pamahalaan naman natin, ginagawa ng militar ay napaka-epektibo at nakukuha na natin yung momentum po. Yes, sir, no? Kailangan pa rin talaga po natin ng explanatory talks kasi kahit po their strength is dwindling, no, sa kumakaunti na lang po, patuloy pa rin tayo na ipagpatuloy yung mission ng Sandatahang Lakas. Ma'am, gusto lang po namin at least malinawan po yung ating taong bayan dahil unang nagpalabas po ng pahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa sinasabing zero active CPP fronts o yung mga guerrilla fronts po natin. Pero kalaunan, nagbigay din ng pahayag po ang Armed Forces of the Philippines na meron pang 11 weekend guerrilla fronts. Ano po ang paliwanag ukol dito, ma'am? Ano ba ang kaibahan ng zero active sa weekend guerrilla fronts? So yun, sir, no, according po sa ating mahal na Pangulo, no, wala na tayong aktibo na guerrilla fronts for the period. So kamakailan po, nagkaroon tayo ng command conference and sa ulat po ng ating mga ground commanders, ang natira na po lamang ay 11 na weekend guerrilla fronts. So pag sinabi pong weekend state, they are yet to be dismantled po, no? So wala silang enough manpower, firearms, or resources to establish a unified front. So yun po yung kaibahan natin sa active na guerrilla front talaga. At pag sinabi niyo pong weekend guerrilla fronts, mga ilan na lang po yung members niyan, ma'am? Or kumbaga hindi na sila masyadong aktibo, nag-aantay lang na talagang dumami pa sila? Opo, sir, dati po, no, nasa mga 25,000 or so sila. But ngayon po, according po nga sa ulat ng command conference, meron na lang po tayong mga 1,500 or so po. So for the period of 2023, yung AFP po ay we were able to clear around 409 barangays or 100% clearing rate ng taong 2023. Ito pong 11, ma'am, na mga weekend guerrilla fronts, saan po ito concentrated, ma'am? Luzon, Visayas, Mindanao, saan po yung mas marami po rito? Sa ngayon, sir, no, sa Mindanao pa rin po ang pinaka-heavy natin. Pero kalat-kalat na din po sila. Yung iba po lumilipat-lipat na rin po sa iba't ibang lugar kasi weekend na nga po sila at maliliit na grupo na lang po. Kamusta naman po yung monitoring ninyo, ma'am, sa usapin ng baka nagpapalakas lang din sila kaya hindi sila masyadong aktibo? Yung recruitment po natin, ma'am, lalo na alam naman natin, hindi lingid sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga laging nanonood po ng SMNI, alam nila kung ano yung modus para makahimok ng mga bagong kasapi ng rebelde, no? Minsan talaga o karamihan, malimit, kabataan ang target. Of course, sir, ang Sandatahang Lakas po very well aware naman po na nangyayari pa rin to. So patuloy pa rin po yung operasyon natin para mapigilan po ito, no? So tulong-tulong po ang iba't ibang sangay ng armed forces para po ma-curtail natin po yung pagdami pa nito. Ma'am, yung mga presence po, yung kamakailan lang na nagkaroon tayo ng military operation, nakasagupa ng ating militar, lalo na dyan sa Bukidnon. Kabilang po yun sa weekend guerrilla fronts po? Kabilang po yun, sir. Okay. Ma'am, ano naman po yung hakbang po natin, ma'am, para lubos na? Kasi alam natin na sa gawa po ng NPA, talagang may hawak yan sila, tinatawag na masa. Kamusta naman po? Kasama ba yon sa pag-a-assess po ninyo kung mahina na yung kanilang masa? Kinukonsidera nyo po ba itong kasapi ng mga front nila o kahiwalay po ito, ma'am? And kamusta naman po yung support ng taong bayan sa kanila, no? Yung tinatawag na masa po. Yun, sir, syempre, lahat po yan, sir, no? Every aspect po, meron po tayo dyan. So, bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas, to each his own, meron din po naman tumututok kung saan pong sangayan. So, lahat po yan, sir, we consider in terms of our continuous operation.
Bago lang si Jade, ma'am, ang isa din sa mga lagi kong nababasa, lalo na dito sa tumaas ang kilay kaugnay sa exploratory talks, no, na ng pamahalaan at nitong CPP, kung nandun na tayo sa punto na sabi nga ng Pangulo wala na, and kinlaro ng AFP na weekend na, talagang mahina na itong persa ng NPA, bakit pa kailangan na pumasok tayo dito sa exploratory talks? Gayong yung ginagawa ng pamahalaan naman natin, ginagawa ng militar, ay napaka-epektibo at nakukuha na natin yung momentum po. Yes, sir, no? Kailangan pa rin talaga po natin ng explanatory talks kasi kahit po their strength is dwindling, no, sa kumakaunti na lang po, patuloy pa rin tayo na ipagpatuloy yung mission ng Sandatahang Lakas. So, sa command conference nga po, as of January 2024, yung kanilang manpower, itong mga CTGs po, is just around 1,500 as we said. No? At dahil po rito, karamihan din po sa ating neutralization efforts were through surrender. And then, dahil dyan, tuloy-tuloy po ang AFP kasi we want to win back this remaining 1,500. Gusto natin na magbalik loob na sila sa pamahalaan. And matapos na rin po itong usapin ito at ang problema ito. Colonel, mayong gabi, magandang gabi po. Si Jade po ito. Kasabay nga ng paghina ng puwersa nitong teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Patuloy rin ho ba yung pagbabalik loob nitong mga dating rebelde? Opo sir, no, ang nasabi ko nga po na napakalaki po nung percentage ng talagang mga ano po natin, mga surrenderies natin, no. So ang numbers po that were reported during the command conference, most of the neutralization efforts natin was really through surrender. At batay po sa kanila kung nakakapanayam po ninyo yung mga dating rebelde, yung pinakarason, bakit sila sumuko na? Yun po sir, no, syempre yun pong mga initiatives po ng ating Sandatahang Lakas, talaga din po namang naging effective sa kanila. No? So gusto po natin na maramdaman po nila na tinatanggap po sila na magbalik loob sa ating pamahalaan and join the society na po towards peace and development. Malaking tulong rin ho ba yung NTF-ELCAC pa rin, aktibo pa rin ngayon? Opo sir, no? So meron po silang sangay na they're really very effective. Sa Sandatahang Lakas naman po, nandito po tayo sa operation side, but we're working hand in hand po with the government initiatives as well. May figure ho ba kayo ng kabuuan mula noon hanggang ngayon, 2024 or 2023, latest po kung meron kayo, na bilang ng mga nag-surrender na mga rebelde? Yes sir, no. As of 2023 po, 70% na po, no, out of 1,042 or 732 po yung ating CNTs, no. So in addition to this, there are 3,478 individuals who withdrew their support and membership from the CTG. So yan po yung numbers po natin for 2023. At isa din po sa mga issue hinggil po dito sa Armed Forces of the Philippines nitong Huwebes, kung hindi ko nagkakamali po, Colonel, inanunsyo po ni Armed Forces AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. yung pag-reactivate dito po sa AFP Counterintelligence Group. Ano po ito? Bakit po binuo ito ng AFP? So yung counterintelligence group natin, no, has been there for so many years then. So tayo po, kung ano po kasi yung thrust ng pamahalaan as of the moment, kung ano po yung campaign plan and ano po yung greatest threats, that's how we react to that as well. So ngayon po, with the guidance of the President po, binuo po siya natin lahat uli. So parang we just reactivated it. Dahil kung maalala po natin, sa ilalim po ng dating Pangulong Corazon Aquino sa kanyang administrasyon, ay binuo itong AFP's Counterintelligence Group nga. Kasunod na rin, no, ng mga attempt ng pagpapatalsik sa kanya. Sa tingin ho ba ninyo, may mga ganitong pangyayari na monitor po ninyo? Sa sangay ng Sandatahang Lakas po, no, sir, wala naman pong ganyang usapin po within our ranks.
partner. Colonel, isa po kayo sa mga, o nanalo kayo, hinirang kayo na sa cyber security, no, patungkol sa cyber security, Woman of the Year po. Ito po bang unit may unit po yung AFP patungkol sa cyber security, and ano naman po yung target ng ating Armed Forces of the Philippines, kasi alam natin sa ibang bansa, sa China talagang army yung kanilang unit patungkol sa cyber security. Sa Israel, grabe talaga, pinagtuunan na nila ng pansin. Dito sa Pilipinas, medyo magkakahiwalay-hiwalay tayo. Meron tayo sa NBI, meron din sa PNP, may sarili din yung DICT, meron din kayo dyan sa Armed Forces of the Philippines. Meron po bang target, ma'am, or na pag-uusapan na magkaroon talaga ng bumuo ng isa talaga? Dahil alam natin yung cyber security napakahalaga na sa panahon ngayon na na-develop na yung ating teknolohiya. Yes or no? We have units in the different branches of service. No? So sa Air Force, sa Army, sa Navy, meron po tayong different mga battalions po on cyber. No? So sa Armed Forces po, meron po tayong AFP Cyber Group. Ito po is to address yun pong pagbuo ng fourth domain of operations ng AFP. No? So the DND declared cyber as the fourth domain of operations along with land, air, and sea. So with this po, we created the AFP Cyber Group, and to marry all of this, these efforts together of the different branches of service, so binuo po din natin ang AFP Cyber Command. So hindi po ba malayo, ma'am, na meron tayong Army, Navy, Air Force, magkaroon na rin tayo talaga ng isang buong unit parang kagaya ng Philippine Army na solely para lang sa cyber security natin? Yan po yung AFP Cyber Command. Okay. Sige. Ma'am, dito naman po sa usapin, sa pahayag or advisory po ng Canada po, mga na kamakailan para sa kanilang mga citizen po, na crime, terrorism, at iba pang mga problema yung kanilang inirason kung bakit merong at least 17 ba na mga lalawigan dyan po sa Mindanao. Ang sinasabi nila sa kanilang mga citizen na avoid, iwasan na bumiyahe dyan, pati na rin yung sa bahagi ng Davao Region na wag bumiyahe kung hindi essential naman yung pagbiyahe. Ano po yung stand ng AFP ukol dito, ma'am? So sa AFP po, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas naman po ay patuloy na nakaalalay, sir, so para sa kaligtasan at seguridad ng ating bansa. So that would include also our guests or tourists that are coming in. No? So yun po, ang aming hinihimok lang din po ay yung kooperasyon po ay mahalaga para sa ating mapayapa at maunlad na Pilipinas. No? So we will be continuing to do our mission to protect the people and secure the state. Ma'am, kanina sa pahayag or sa tingin din, no, nagbigay din ng opinion si Attorney Harry Roque ukol dito. Meron din siyang nakikita na baka yung Canada ay meron lang intelligence report or nakalap na intelligence na hindi natin pwede rin na isang tabi. Meron po ba kayong ugnayan sa inyo kahit sa ibang mga ibang mga bansa po kaugnay po ukol dito, kasi kung wala naman silang matinding basihan, hindi naman siguro din sila magbibigay ng paalala sa kanilang mga citizen po, Colonel. Opo, sir, no? Of course, the Armed Forces of the Philippines always has this cooperation and collaboration with our like-minded countries, no? Yung allied countries po natin. So we also have our mga defense attaches in these different countries. So hindi po natin masasabi na wala po tayo talagang ugnayan sa kanila. So kung ano man po yung intelligence gathering that they have, makakaasa po kayo na ang Sandatahang Lakas ay naririto po para i-fulfill ang aming mission na kayo po ay maging secure dito sa ating bansa. Ma'am, siguro mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan po sa kanilang pagbabiyahe, kung gusto nila na bisitahin ang iba't ibang mga lugar sa bansa, lalo na dyan sa bahagi po ng Mindanao. Baka mabasa nila yung paalala ng Canada at hindi nila alam yung realidad, yung ginagawa ng militar, pulisya dyan po sa bahaging yan. Nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am.
Opo, no? So, una po sa lahat, nais po namin iparating ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mga kababayan, no? Makakaasa po kayo na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay patuloy na nakaalalay para sa inyong kaligtasan at sa seguridad ng buong bansa. So, ang inyong kooperasyon ay napakahalaga po para sa isang mapayapa at maunlad na bansa nating Pilipinas. So, remember po, we are stronger together. So, let's all stay vigilant, stay safe, and thank you po for standing with us, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas.